libreng sakay, serbisyong hatid ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA dito sa Baguio City. At ito ngayon ay sinubukan ikutin itong Camp John Hay. Malaking tulong para sa mga turista o residente ng Baguio City at kalapit lalawigan sa rehiyon ng Cordillera ang pagbiyahe ng unang 3 fully electric modern public utility vehicle shuttle service matapos ang formal na pagbubukas sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa Camp John Hay, Baguio City. Ang launching ng 3 EV shuttle service sa lugar ay pinangunahan ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, BCDA OIC Senior Vice President for Conversion and Development Mark Torres, Device Design GNS President Yang Gokchu, John Hay Management Corporation President and CEO Manjit Singh Riandi, DOT Car Regional Director Hobita Ganongan, CBSTC CEO Jude Wall at Lex Switch Group CEO Charles Tan sa panayam kay Jude Wall, Chief Executive Officer ng Cordillera Basic Transport Sector Cooperative. Ang mga modernized unit ng naturang EV shuttle ay 100% pinatatakbo sa pamamagitan ng kuryente powered by 70 kWh lithium-ion battery with fast charging capability kung saan may kakayahang akyatin ng mga mountainous terrain sa rehiyon at kayang-kayang tumakbo ng hanggang 400 kilometro. So we still continue to pursue manufacturers willing to come to Baguio City to try our road. So yung technology ngayon, ito na siya. Ang maganda dito kasi is lahat ng terrains ng Baguio City, kayang-kaya na nila. Maniwalas kayo sa hindi, pumunta kami ng Cannon Road. So from Rosario, inakyat namin ang Cannon Road, punong-puno. Ang naturang EV service ay mayroong 22 passenger seats with 9 standing individuals capacity kung saan ay maaaring mag-stop and go sa 8 designated stations along Camp John Hay. Ayon pa kay Wall, less maintenance o gastos sa gasolina ang shuttle dahil umarangkada ito sa pamamagitan ng kuryente kung saan ligtas ang kapaligiran kontra noise pollutions with cleaner air, zero emission travel, smoother rides, cleaner future at smarter transportation sa hinarap. And we are very, very happy because BCDA and Camp John Hay agreed to our proposal na una natin i-present sa John Hay para lahat yung components ng Public Transport Modernization Program at saka yung smart mobility ng City of Baguio, i-try natin dito sa John Hay. They are very supportive of this kasi this will be a game changer in terms of our environment. Siyempre sa pollution. At saka this will be the first in the entire country. Samantala, siniguro naman ang Lex Switch sa suporta ng BCDA leadership at iba pang partnership na maliban sa may provide ang regular charging station ay may pagkakaloob din ang maayos at ligtas na paglalakbay kahit pa sa mga steep climb, sharp curves, sudden downforce at zigzag road sites tulad ng legendary Cannon Road from Lowland Heat to Pagi Mountains Peaks, maging ang mga toughest terrain ng Pilipinas. Well, napakaganda nitong project na ito. Inumpisan namin pag-usapan ito ng ating mga city council dito sa pamumuno ni Councilor Fred Bagbagen. After this electric buses na siya ngayong mag-uumpisa rito sa John Hay and Baguio City, ilalabas na po natin yung electric buses transport service sa buong Benguet at buong Cordillera hanggang makarating po ng Cagayan at Ilocos region. Ang kagandahan po nito, 100% financing po ito. Sagot po ng mga kumpanyang naimbita natin itong pamumuhunan ng mga vehicles nito. Kami sumasang-ayon dito sa nilabas na electric vehicle. Lalo na po, natest naman natin yung ginawa ng mga driver at saka itong mga modernized at saka minibus. Kung ano kaya ng fuel, higit pang kaya ng electric. At hindi lang yan, napakarami pong mga hanap buhay ang may bibigay nito. At isa dadagdag ko paano, natatakot sila paano raw ako magkabrano. At meron po tayong solar farm, pwede rin po sa solar. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino Fredero Yuda para sa mata ng Agila Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.